some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. They are brought down and fallen, but we are risen and stand upright. Sabay-sabay. Save, Lord. Let the King hear us when we call. Let's pray. Lord, salamat sa iyong salita, Panginoon. I pray kayo pong magpala at paunawa sa aming mga salita niyo, Lord. Kung anong gusto niyo pong gawin namin, Panginoon. Maging magpagpasalamat din, Panginoon. Ma-appreciate kaligtasan na natamo namin. Dahil sa inyong kaligtasan nga po, pagliligtas, sakripisyo, Panginoon. Maalala na namin ito, Lord, sa mga pagkakataon ng discouragement. And so, especially, Panginoon, kailangan ng bawat isa ay katalinuhan nga po, Lord, madagdagan ang kaalaman, relevant na knowledge, Panginoon, sa paglilingkod, Panginoon. Kaya kayo po magpala, again, kayo po magturo. Kami naman po yung bawat isa ay makinig at yanda ang mga sarili, Panginoon. Kaya malalati, in Jesus' name we pray. Amen. May kulog pala ang aking Masag may huro nito, no? Ano siya? Morning sa lahat. Morning. Ikse, no? And actually, napakalalim po ng chapter na to. So again, part ng ating series. So nilaktawan ko po yung 19 kasi meron na po pala siyang no? Meron tayo preaching about Psalms 19. Of course, alam niya, kanta niya yan eh. Pero matagal na, meron tayo yung Dare to Run. Ayun yung preaching natin doon. Pero ngayon, Psalms 20, kung sino wala pa. Pakiksi, So, title po natin ngayong araw, umaga. Yung bandang huli po, sabi dyan, Let the King hear us when we call. Sa Tagalog, hayaan tayong makinig, no, ng hari. O sana makinig tayo ng hari or makinig nawa tayo ng hari pag tayo'y tumawag. Sino dito ang tinawagan na si Marcos? Bongbong. Bongbong, gusto ka dyan? Pakinggan mo kami, bumabaha dito. Sino dito? Kaya naman panawagan nyo kayo Bongbong. Ang mahal na ng bigas. Nasaan na yung 20 pesos na per kilo dyan? Meron ng gano'n, nakita nyo na ba? Nasa plastic ng yelo. So yun. Sinong sa tinatawagan yun din? Ha? Ice candy pala. Yun ang nasa utak ko. Sino dito yung tinatawag nyo ayaw sumagot? May cellphone naman. Nagre-ring naman. Hindi ko sinasagot. Ay, ano po, nakatulog ako. Nasa CR ako eh. Ang hirap ng tawag ka ng tawag, no? Lalo madalas yan sa mga magulang, tinatawag yung anak. Di mo ba ako naririnig? Ano? So, ang hirap pong gisingin daw ng... gising naman, nagtutulog-tulogan. Ganun din yung nagbibingi-bingi yan. Pero ang Diyos hindi nagbibingi-bingi yan. Pero... minsan sinasadya nyo rin yun. Ako minsan sinasadya ako. Ito nga sa... hindi mo alam... alam mo na... hindi maayos. O minsan gusto mo talagang hindi pansinin. Bakit? Either makulit, nasabihan mo na, ayaw na makinig. Ba't ka mapakinggan yung gano'n? Alam mo na yung pag-uusapan nyo, di ba? Ano din nyo ba yun? So, pero ang Diyos, handa siyang makinig. Yun yung preaching na madalas atin marinig. Kaso ang problema, yun pa natin siya nakikinig. So, nakikinig ang Diyos. Ang problema, kaya nga, let the King. So, again, yung word na let sa King James, ano yan eh? Stoy. Nasabayan ako nito. Yung word na let sa King James, pansinin nyo yan, alam nyo ba yung passive verb na tinatawag? Passive verb. Ibig sabihin parang hindi siya active. Ibig sabihin parang hinahayaan mo lang. Yun yung po sa Tagalog eh. Tingnan natin. Pero minsan hindi exactly ganun. Magligtas ka pa, sagutin nawa. Hindi din ganun ka-eksakto. No?
Pero ba't hindi sigurado? Kasi nga, pag mga ganyang bagay, bukod sa tayo, ay inaasahan na minsan, ay, ibig sabihin, alam nyo, conditional na sinasabi. Hindi laging ganun, di ba? Gusto natin makinig ang Diyos, pero makikinig ba siya? Ayan, ibig sabihin, hindi ka sigurado. Either hindi tayo karapat-dapat, hindi umaabot ang panalangin natin sa Kanya, or minsan nga ayaw din niya. Kasi may dahilan siya. So, nakakuha niyo ba yung ano doon? Pahiwatig doon. Mamaya, babalik tayo dyan. Okay? So, again, Psalm of David, yung first, nagkakamali, 72 Psalms kay David dyan eh. Kasi 73 kay Asaph na, no? Yung umpisahan natin. Actually, wala akong points dito kasi nung pinag-aaralan ko, iisa lang naman yung tema nito. Kasi sobrang ikli. Pero, makapangyarihan. Kaya isa-isahin na lang natin. Sabi dyan, the Lord hear thee in the day of trouble. Yan sabi kong kabaliktaran nung last. Parang sinasabi dito, okay, magtataka kung ba't ganyan yung construction minsan. The Lord hear thee. Ba't hindi na lang may the Lord hear thee? O kaya the Lord heard thee. Please sabi, the Lord hear thee the day of trouble. In the day of trouble. And then yung pangalawa, ganun din, no? The name of the God of Jacob defend thee. Napasin niyo yung verb doon. Hindi sinabing sana depensahan ka ng Diyos. Sa Tagalog, ano yan? Depensahan ka ng Diyos. So, ito po yung, di ko alam exactly tawag dito sa language. Pero sa panalangin, actually, madalas natin ginagamit yan. Lord, ingatan niyo po ang bawat isa. Ingatan ka ng Diyos. Minsan pwede mo sabihin, ingatan ka nawa ng Diyos. Minsan sabihin mo, ingatan ka ng Diyos. Mali ba yun? Ini-induce mo to, ini-invoke mo, parang naniniwala ka na mangyayari na yun. Or, ganun din yan, ipinapanalangin mo. So, hindi yan something na mali. Minsan, ano yan eh. Ang term na ini-invoke, ibig sabihin, yun nawa ang mangyayari. Okay, so ulitin ko lang ha. So, sinabi ko lang kasi napansin ko dito eh. So, obviously, ang sinasabi dito, nawa ay pakinggan tayo ng Diyos sa panahon ng problema. So, kanina po ay sabi ko nga sa inyo, pambilang, di humihinto yung ulan ha. Diba? Kasi pag ganyan, iniisip ko na agad kayo. Baybay sapa, kahit sa Muntalbang, baka hindi magising. Diba? Ganyan yan eh. Kaya panalangin ko na lang, huminto na. Eh, kahit minsan, kahapon nga, muntika rin kami. Masalamat, pag alis namin, saka umulan na naman. So, yan yung provision ng Panginoon eh. Kasi talaga nakita ko sa balita, 3 araw yan, sunod-sunod dyan, sabi. Pero humihinto naman. Hinto, at least makakasakay ka, makakalabas. So, kaya gusto ko lang sabihin dito, pag ikaw ay tumawag, kahit anong tawag mo, pag hindi ka dinignan ng Diyos, ang Diyos ang nakakaalam at may kapangyarihan sa lahat. Di ba? Kami mga panalangin nyo, makatapos ang pag-aaral. May kilala akong nung high school namin, valedictorian namin. Nung mga second year college na, nakabalitaan na, si ganyan, hindi na pagtuloy ng pag-aaral. Okay, mayabang, amen? Kasi nga nakulto yun. Lagi ko binabanggit sa inyo. Kaya siya narinig sa Soriano, ang galing nito ah. Hindi na nagtapos, siguro. Siguro, anong pinagtuturo ni Soriano? Huwag ka na magtapos, mag-preach ka na lang. Hindi nakatapos. Kaya gusto ko sabihin doon, ang Diyos ang may control ng lahat eh. Ngayon, ang katotohanan dyan, hindi din naman kinokontrol ng Diyos lahat. Pero pwede niyang gawin yon. Pero sa Kanya pa rin nakadepende lahat ng bagay. Naintindihan niyo ba yun? Ibig sabihin, hindi ka niya pipilitin kung talagang ka. Kanina may pinili tayo, di ba? Pero kung ayaw talaga, pipilitin ba natin yon? Nakita niyo yung level of pilit. Ganon din ang Diyos, maniwala kayo. Pag matigas ang ulo mo, paparana sa iyo ng Diyos yung mapipilitang gawin yung ayaw mong gawin. Nakikita niyo ba, lalo mga bata, ibang batang tamad.
Sinasabi mo na nga ano mangyayari. Pag hindi ka nag-aral, ganito ang mangyayari sa'yo. Nakita mo ba si ganyan? Nakita mo si ganyan? Ayaw pa rin. Hantayin mo pa bang malagay ka sa ganong kalagayan? Yung iba, oo. Sobrang lakas ng loob, baliktad. Yan. So, bandang uli, makipilitan ka rin. Pero again, hindi ka pipilitin in such a way na parang ang robot na. Taas mo kamay mo! Hindi ka niya pipilitin ng gano'n. Yung gusto ko lang sabihin dito, ang Diyos nawa ang magligtas sa atin. Kasi hindi mo kontrol kahit nga yung mga malalakas, mayaman. Marami silang resources, bandang uli, mga simpleng bagay, hindi nila maintindihan. Madalas po sa Bible yan, sa mga parusa sa kanila, confusion. So yan, hindi ko maiwasan kasi nasabit ko madalas yung parang nagko-commercial kasi itong mga Iglesia ni Soriano, Iglesia ni Soriano, Manalo. Kahit Catholic, hindi pa nila alam na mali yun. Ako suspecha ko yung iba doon, alam nilang mali yun. Kaso kaya nga kulto eh. Hindi sila magpapaka-honest enough para ibigay nila yung kanilang mag-give in sila, sa katotohanan. Ganyan po ang dyan nakikilala ang mga kulto. Pag sinabi na nakakataas, yun na yun. Bakit? Paano mo nasabi? Ito sabi ng bayan, hindi, basta yun na yun. Kaya huwag tayong mayabang din. Kaya apply natin sa sarili natin. Kaya, pero sabi dito, kung sakali na dumating sa nangyayari yan, may trouble tayo sa school, relationship, financial, relational, health, dami. So, nawa ay, parang kanina, ayaw ko na sabihin to, pero kanina, nasa baha na nga tayo. Ewan ko ba naman, parang yung likod ko. May office mate pa naman akong gano'n. Madalas, nalo si Tony, di ba naalala mo? May problema nun dito sa likod. Yung isang office mate ko, ganun din. Hindi makapasok ng ganun din. Skit ya, parang tawag nila dyan eh. Basta dito, parang slip disc, ganyan. Hirap daw nun. Kanina pa, nasa baha na nga kami. Parang away ko. Parang pag gano'n, kung ngalay lang, okay lang. Paano kung kanina parang nahihilo na, hindi ko alam bakit. Dahil sa hindi ako nakakain. So kaya pray agad ako, Lord. Huwag naman dito sa gitna ng bahana na. Kahapon na nga kami sa SM. So, pag pastor ka, lagi mo iniisip yung gawain. Ito lang, matuloy lang, matuto yung mga tao. Paano pag ikaw na mismo yung humaharap sa ganyang problema? Basta dito, lagi ko nasa isip kasi nga, napakahirap. So in a way, natuturuan kami lahat dun eh. Yun nga, huwag kang kampante masyado. Amen? Sila, ayos na yung nila, pero may problema pa rin. Paano pag kalusugan mo? Problema ka. Yeah, the Lord heard thee in the day of trouble. Tiwala tayo sa Kanya. Tumawag tayo sa Kanya. Kaya ulitin, nabagit ko na yung let the King hear us when we call. Yan ang topic dito ngayon. Yan, sa kaligtasan yan eh. Pero both ng kaluluwa at saka ibang bagay. Kasi marami tayo may ibang problema. Pero mga problema niya, mga bata, minsan, school lang. School lang yan eh. Alam niyo, school, tinitrain pa lang kayo sa totoong bagay. Sa trabaho kasi marami ma-encounter na problema sa yun nga, engineer ko naman yung problema. Kaya kasi nasanay sa school, na kunwari may project kayo, diba? Ganon din ang kakaharapin nyo sa trabaho. Ano ba yung mga project sa trabaho? Tulad yan, gagawa ng tulay, project yan eh. Kaya pag sinabi yung project, something na, ano yung bad? Magaling to eh. Define project. Ayan, basta hindi task, parang task yan eh. May kailangan gawin, pero may umpisa yan, may katapusan yan. Hindi yan forever. May mga task na forever eh. Maglinis. Hanggang mamatay ka, maglinis ka na. Pero yung project na tulay, meron niyang umpisa, may huli. Kaya ganoon din kayo mga bata. May project kayo, ito yung requirement, ito yung kailangan nyo magawa, ito yung steps, and then ito yung budget, kung naman yan. So may problema dyan, kanino kayo hingin ng tulong? Sa teacher, pwede rin. Paano nga yun? Minsan ako sa mga bata, mga kwento kasi ng mga
Alam niyo ba, yung mga bata sa bundok, umaakit ng bundok, tumutulay ng ganyan. Ay, pinakita pa sa Facebook na binabalot pa yung bata sa ano eh. Yung sa plastic, kasi nga tatawid sila ng ano eh. Eh si Peter, gising na lang, andyan na yung ano niya. Hindi pa makagising na maaga. So, ba't ano eh. Kung sakali ka dyan yung trouble nyo, sa Diyos tayo tatawag. At huwag kang may yung tumawag, soul winning, alam na alam nyo yan. Kaya pag inaakay natin yung kaluluwa, ako madalas, hindi lang madalas, lagi. Ina-encourage kayo na tumawag, di ba? Manampalataya muna sa puso. Hindi, tumawag ka. Hindi yung para kasi comfort na pag-iisipan may sinabi na, oo, pag-iisipan ko yan. Salit na patanggapin mo na. Hindi nyo kilala yun, heretic yun. Anyway. The name of the God of Jacob, defendi. Paano ka dedepensa ng pangalan? Alam niyo ba sa bahay kahapon yan, hindi na ako nagbanggit ng pangalan eh. Pero nung maalala ko tayo, nahuli kami na sa Maynila, bumili kami ng bike. Sabi mo naman ni Brother Clardy, ay, pastor po yan. Nung kinalaman, isip-isip ko lang, nung kinalaman nun. Inaawa sa amin, kasi ganun pala yun. Minsan kasi iniisip ko, ayaw gawin nyo kasi baka lala ko banata nito eh. Baka iglesia ni Manalo yun. Anyway. So alam niyo yung name drop na tinatawag. Kami sa amin, alam niyo na ba yun? Mga bata, sa'yo nakinig yun? Chismis. Madalas kasi yan sa mga sa company, ganyan. Sa amin ganun. Uy, gawin nyo daw to. Ano gagawin? Sabi ni ganyan. O sige po. Pag binanggit mo na yung pangalan niya, pag nahuli ka. Yung sinabasta dati may mga kilala sa ombudsman eh. Ay, pasensya na po, oh, kilala po. Ito may ID kami ng ombudsman. Ah, sige po. Hindi nyo na sinabi. Sige po, sir. Sige po. Intindihan nyo ba yun? So, huwag nyo lang gagawin yun, ha? Pero, tinuturo pa sa amin si pastor eh. Pag nasa sakyan ka nga eh, si pastor hindi nag-drive yun, pero driver siya. Eh, lagi naka-base ng maayos yun. Eh, may isang beses, may kasama siyang naka-base din na maayos. Eh, nahuli sila ngayon. Woo! Malayo pa, sabi ng binuksan lang yung bintana. Gumanon lang daw yung tao nung naka-base. Ah, sige po, sige po. Yung kwento eh. Ibig sabihin, kagalang-galang yung tsura mo minsan. Sige mo, aabalahin ko ba ito, di ba? Ganyan yung eh. So gusto ko sabihin niya, kasi nga, minsan yung pangalan lang ng Diyos ay sapat na. Depende kung anong level ng ano yan. Pero naalala ko din yung makapangyarihan ng salita ng Diyos, lalo ng pangalan niya. So ano mas makapangyarihan? Pangalan ng Diyos o salita ng Diyos? Yung iba po, pangalan ng Panginoon, makapangyarihan din yun, pero mas makapangyarihan salita ng Diyos. At tandaan niyo yan. Pero still, makapangyarihan din salita ng Diyos, ang pangalan ng Diyos. Kaya minsan, ito mga Pentecostal lang, puro abuso naman. No? Pero tayo din, pwede nating ano yan, kasi naalala ko lang kasi nung nagkaroon din ako ng parang binabangungot ako isang araw, isang gabi. Hindi ko alam gagawin ko, natutunan ko itong kanino. Nag-pray ka lang, in the name of Jesus, Lord. Minsan lang tayo magganyan ha, pero totoo din yun. Hindi mo alam gagawin mo, di ba? Pag binabangungot ka na sleep paralysis. Kasi nga, talaga namang may chemical yan na ano eh. Hindi ko alam ba't ako na binangungot nun. Nakita ata ako mukha. Basta yung, huwag kayo mahilig sa horror. So yun, nag-pray lang ako, biglang nawala eh. Ang kapangyarihan yan, ng pangalan ng Panginoon. Huwag nyo lang aabusuhin kasi doon na kayo sa Pentecostal, okay? Kaya the name of the God of Jacob defendi. Just binanggit pa si Jacob para ma-specify sino ba yung Diyos na yan. Kaya yan yung Diyos ni Jacob at kung kilala mo si Jacob, sino ba si Jacob? Anak ni Isaac na anak na rin naman ni Abraham. So mga tunay na lingkod ng Diyos yan. Yan ang gusto ko sabihin dito. So, kaya matatawa ko naman sa mga pinagmamalaki nila sa Soriano. Ito ang sinabi ni Soriano, ano ngayon? Kahit mga Baptist, may mga ganyan. Kaya, hindi tayo
Spurgeon, lagi kinokot yan kung saan-saan. Magaling din naman talaga, pero may mali din yun, Calvinist yun eh. So kaya, kung may aasahan tayo magliligtas sa atin sa mga bagay-bagay, problema, so medyo agad talinaga yung name, kaya binanggit ko yun sa kanina. So pero yung pangalan pala ng Diyos, kung tunay kang nagtitiwala sa Diyos, pag in-invoke mo yung pangalan niya, ginamit mo, at again, hindi yung chant lang na gamit. Ibig sabihin, kilala mo kasi siya eh. Kaya pag alam mo na walang makakapagligtas sa akin dito, kundi ang Diyos, pwede mong, dapat mong gamitin. Okay, yun lang ibig sabihin, malalim, no? Kaya, verse 1 pa lang yan. Verse 2, sabi dyan, send thee help from the sanctuary and strengthen thee out of Zion. So, sanctuary, ano yung sanctuary? Sanctuary. Ano yung sanctuary? Isang lugar na kung saan ikaw ay, tignan rin natin, pero naalala ko sa 73, Psalm 73, ito rin yung ginamit ni Asaph. Pag sinabing sanctuary, ito yung lugar kung saan consecrated place, a place of refuge, protection. Itong definition number 2, ano na to, derivative na to, no? Kaya siya yung place ng refuge ng protection kasi ang tinutukoy niya talaga is, ito, church, sabi dyan, general worship. Tama yun, definition number 1, consecrated place. Okay? Sinabi consecrated, banal, tinalaga, na lugar. Saan ba yung tinalaga ng lugar? Noong panahon po ni na itong sa Psalms, madalas siya ng tinutukoy dyan, temple. Pero alam natin yan, sa New Testament, ano yung talagang temple ng Holy Spirit? Mga mananampalataya. Or, langit. Ganun lang, saan nananahan ng Diyos. May kailangan kay Daddy. Saan ka pupunta si Daddy? May telepono kasi ngayon eh. Pero dati, talagang pupuntahan mo kung nasaan siya. Saan siya nakatira. Gusto mo siya makausap, di ba? Nasaan ang Diyos? Nasa langit, okay? Kaya again, alala ko yung Psalm 73 na sinabi ni Asaph eh. Discouraged na siya. Pero nung pumunta siya sa sanctuary ng Diyos, napunta sa langit, nag-pray lang siya nun. Pwede sa temple or nakaabot yung panalangin niya sa Diyos. At sinagot siya ng Diyos. Kaya ganoon din tayo dito. Hindi ko na punta sa Psalm 73. Sabi niya sa Psalm 22, send thee help from the sanctuary. Ibig sabihin, magpadala ka Lord ng tulong. Diba? Ganyan yan eh. May kailangan ka na rin. Kailangan ko din ng welding dito. O, papadala ko dyan si ganyan. So, tinawagan ko siya. May pinadala siya. Si Rain. Ito na yung tulong ko. Pero una akong tumawag kay Daddy. Ngayon dito naman, ang Diyos daw ang... Kasi ganyan po yan eh. Itong prinsipyo na to, tandaan nyo to. Huwag mong hintayin ng Diyos na bumaba sa langit, bago ka bigyan ka ng ewan. Di ba? Nagpapadala lang siya ng tulong. So, ganyan po yan. Nabanggit ni Julia kanina, panapanalangin daw niya ay natutupad. Ganon din sabi sa Bible kasi, no? Pag ikaw ay na-please mo ang Diyos, sasagutin niya panalangin mo. Tsaka doon ka namang hihingi ng 1 million Lord bukas, Alam mong hindi ka looban ng Diyos yun eh. Hindi naman siya genie, di ba? So, ganun yun. So, pag nag-pray kayo, magpapadala siya ng gagamitin niya. And strengthen thee out of Zion. So, isa sa mga tulong ay na kailangan natin madala is pampalakas. Okay? So, paano ba tayo lalakas? Spiritual, obviously, sa physical, pagkain, gamot, mo naman kailangan. Pero alam na natin sa spiritual, salita rin ng Diyos yan eh. Minsan ay fellowship. Sino ba yung kausap ko? Pero lang. So, napapalakas tayo minsan sa fellowship lang. Pag nakausap kang, pastor ka, nanghihina ka na, puro gano'n na lang, paulit-ulit, nabanggit ko sa pastor dati yun eh. Nag-preach ka, nag-encourage, ganyan. May nangyayari no, parang minsan ang bagal. So, pero pag nakakausap ka ng katulad ng pastor din, pastor, kamusta kayo dyan? Ganito nangyayari, ganyan. So, either may nakita mo yung nangyayari doon, may blessing, may success sila doon, may problema din. So, napapalakas kayo, sabihin, hindi lang pala ako yung problema. Lahat pala kami. Amen? Nagpapatuloy sila doon, tuloy din tayo dito.
Yan, napapalakas tayo. So, saan nanggagaling din sa Diyos po yan? Tanungin nyo, paano pastor? Hindi ka nag-asawa? Hindi ba nangihina? Yan yung mga tanong dyan eh. Paano kung manghina? Paano kung hihinto? Nakikita mo yung gagawa, mas matindi pa nga eh. Yung picture na, hindi ko pa napakita pala sa inyo. Saka na pag nakakausap ko na si Brad. Eh, tayo nga ito paano, meron tayong marmol pa yan, no? Hindi na dati, mahal niyan. Kinain na namin kahapon, marmol yung ano namin eh. Social, no? Yung ano nila, lupa po, maraming church ganon. Magmi-meet sila. Ang lupa nila, lupa. Anyway, so yan, pag nandito kayo, nakikinig kayo. Hindi lang kwento to, totoo to eh. So, lalakas ka pag ikaw ay nakikinig at lalo pag nanggaling sa Diyos yung pangunawa, no? Kaya salamat yung mga testimony kanina, no? Tuloy ko lang, remember all thy offerings and accept thy burnt sacrifice sila. So, ibig sabihin nun, Lord, makakalimutin ba ang Diyos? Kasi ganito po yan, minsan nag-offer tayo sa Diyos, ang sa palagay natin, walang nangyayari, di ba? Parang yung mga anak ko minsan, pag inutusan ko, eh, natupad na nila. Yun lang, thank you lang. Thank you lang, tatay. Oh, timpla mo nga kape. Oh, ito na. Oh, thank you lang. Yun lang, thank you lang. Anong gusto nyo? Ay, nakakalimutan ni tatay. Ako yung nagaganyan sa kanya. Ayun, ang Diyos din, parang ba't gusto siya paalalahanan ni David? Hindi siya nakakalimutan niya. Again, mayroon tong pinapabatid. Minsan ang Diyos, hindi naman talaga binigyan mo siya ngayon, nagsilbi ka ngayon agad yung blessing. Asan yung faith na doon? O kaya naman, pag nagkasala ka ngayon, palo agad. Parang reactionary na yun. Ano yung sabihin ko? Kaya minsan pinapalagpas tayo na yun. Maingay, paluin ko pa yan. Kahit nag-preach ako. Hindi, hayaan mo lang siya. Maalala mo yan later. Saka mo siya, i-deal, di ba? Kung kailangan paluin, kung bigyan ng reward, depende. Kaya sabi ito, remember, Lord, alam mo naman, nag-o-offer ako, di ba? Na-record yan eh. Alam niyo si David, yung sinabi niya nga sa Chronicles, no? Tsaka Samuel. Sabi niya doon, I will not offer unto thee something that cost me nothing. Yan yung mga sikat na verse kasi nga sa mga Thanksgiving day. So nag-o-offer si David. Ang tanong, lagi niya ba nakukuha yung reward agad? And accept thy burnt sacrifice. So medyo may pagkakapareho po yung burnt sacrifice offering, ino-offer niya sa Diyos. Minsan, burnt sacrifice, hindi lagi. Kung alam niyo po yung Bible niyo, may mga offering dyan na. Minsan, meat offering. Yung iba dyan, wine-wave lang. Yung iba ay prutas. Yung iba dyan ay, pero karamihan, pag may kinalaman sa kasalanan, mga pinapatay na hayop. Yung iba doon, kinakain ng praise. Yung iba doon, burnt sacrifice as in, so ubos lahat. Kasi walang matitira. So, ano siya sabi dito na tanggapin niyo, Lord, yung inyong offering? Kasi nga, parang kaninang introduction natin, minsan, nag-offer tayo sa Diyos, parang si Cain, di ba? Naalala si Cain? Sinong pumatay kay Abel? Wala. Siya yung pinatay. So, bakit nag-offer naman si Cain? Nag-offer si Abel tinanggap. Naalala niyo kwento? Yun nga kasi mali si Cain. Yan. Kaya, paano mas alam mo ba na tatanggapin ng Diyos yung in-offer mo? Madalas, kapag alam mo yung Bible. Pag hindi, minsan sasablay ka talaga. Kaya nga po itong mga kulto, pag sinabihan mo ganyan, o kaya yung member nila, minarningan mo, ang problema, ayaw tanggapin yung correction, sabihin na, okay naman sa amin to, tinanggap nga. Naalala ko yung tuloy yung long hair na office mate ko eh. Ako pa sasabihin mo pastor ko, okay lang sa pastor ko to. Ay sabi ng Bible, ganito sa pastor ko, okay lang to eh. Kita niya, so, yung pagtanggap mo, madalas yan ay depende dun sa tao o Diyos na tatanggap. Nasa kanya yan. Kaya ang panalangin niya dito, Lord, tanggapin niyo to. Kung mali, kung sakaling mali, sabihin niyo ba sa akin bakit mali? Ano yung mali? Kay Cain, sinabi ng Diyos sa kanya yung mali niya eh. Hindi naman siya nakinig. Amen? Amen. So kayo ganun din, pag Lord, ba't si Julia pinapanalangin daw niya, tinutupad, ba't ako hindi? Alamin mo, baka may mali kang ginagawa. Eh, lahat ng tayo may ginagawa mali. Pero
Dun sa particular na bagay na yun, kunwari nga, gusto mo mag-graduate, di ka nag-aaral. Lord, ba't di mo tututo? Mapasok ka ba? Makikinig ka ba? Nasa puso mo ba yung ginagawa mo? So, magkasama yan, panalangin, and then, yan. So, ganun din sa yung offering, especially yung offering, sa Diyos yan, direkta eh. So, alamin din natin kung may mali tayo, pero ang panalangin natin, tanggapin ng Diyos yan. At gusto kong illustrate dito ako natin nga. Illustrate ko muna ng trade sa yung trade, si Rain ay gusto, tatahiyan kita ng barong. Oo, bagad ako, anong gagawin ko? So, marami ka pag-uusapan dyan, gano'n, maayos ka ba magtahi, magkano, baka maganda nga, mahal naman. So, ganyan eh. Trade-off yan eh. So, sa Diyos, alam, ang gusto niyang i-offer mo sa Kanya, yung gusto niya, syempre, katanggap-tanggap sa Kanya. Ano yung mga Pentecostal, naglulundagan pa yun eh. Pwede ba nila ipilit sa Diyos? Tanggapin mo to ha! Hindi ganon. Inaalam natin ano yung katanggap-tanggap sa Diyos, saka natin sa Kanya ibibigay. Gets? So kaya ganon, pinapanalangin natin, nakikipagano tayo sa Diyos na, Lord, ito yung offering namin, kung ito na yung kaya ko, di ba? Yung mga estudyante, sabi natin, wala pang mission, hindi pa marunong mag-teach yung iba. So Lord, pwede ba attendance muna? Pwede ba yun? Magkaiba yun eh, pero pagbago ka yung mga bata, hindi naman natin inuoblige ang di ba? Andiyan ka lang, okay na eh. Huwag ka lang maingay, okay na. Pero habang lumalaki ka, Lord, okay ba attend lang, okay yan sa umpisa, pero next, pag natututo ka na, pinagpapala ka pa, tapos nakita mo yung pagpapala mo, direct consequence ng pagsunod dahil natuto ka, mahirap pa ba magbigay nun? Nakuha niyo ba yun? So, pag alam mo yung gusto niya, gawin mo na, and then of course andun yung pakikipag sa Diyos na, Lord, sana magustuhan mo to. Magandang magandang illustration talaga dito yung sa mga hari nga. Naalala niyo po si Solomon, sobrang makapangyarihan niya. Isa sa mga nabanggit doon eh, and yung ibang nation daw offer to him by gifts. Ibig sabihin, kahit yung Amerika ngayon po, yung iba dyan kaya parang mga atuta daw ng kano. Kasi talagang sila yung makapangyarihan. May tatanggi mo ba yun? Di ba? Kaya papasukin mo lang yung produkto namin dyan, makikiusap yung mga yan eh. Sa totoo lang. Kaya kahit sa palengke, imagine mo kung ako yung mang-ari ng palengke, ikaw, negosyante kang maliit lang. Makakapagbenta ka pero wala kang lugar. So anong gagawin mo? 20 lang yung slots. Makikiusap ka dyan, ano bang requirement nyo dyan? Relate si Bud, no? Ganun, makakapagbenta ka pero tanong, matatanggap ka ba dun sa lugar? So makikiusap ka ngayon, ito po yung kaya kong gawin, ito yung kaya kong So, ganun tayo sa Diyos pag nag-offer tayo, Lord, hindi ako marunong mag-preach pa marunong ako kumanta. Anong gagawin mo? Mag-preach ka. Hindi, yung kaya mo muna. Kung aralin mo rin yung ibang bagay pa ng paglilingkod, di ba? Yan. So, sana nakaka-relate na tayo. Move on tayo. Sabi dyan, grant thee according to thine own heart and fulfill all thy counsel. Ito na, yung follow-up dito. Tanggapin mo, Lord, ito, pero ikaw din yung mag-grant. Alala niyo ating preaching sa prayer dati? Kasi nga, pag galing ka ng Pentecostal, galing ka ng pag nag-pray yan, iba talaga eh. Nakita ko yung pagkakaiba nun. Sa Catholic, sa Baptist, na ibang-iba eh. Pentecostal. Yung Baptist, pag nag-pray yan, hindi yung parang inuutusan mo, Diyos. Inaalam mo muna. Diba inagalang mo nga siya, utusan mo siya. Lord, pagpalain mo ako, bukas. Sige, sinagot ka, sige, magtrabaho ka. Nakita ko na naman yung meme ng mga feminists eh. Ito yung meme. Ito yung bansa, may plano. Sabi, equal rights. Kapunta yung mga feminists, no? Tapos nung equal, ano yun? Nakalimutan ko tuloy. Equal responsibilities, bumalik. Gets niyo ba? Isang gusto niyo yung rights, yung responsibility, ayaw niyo. Gusto mo ng blessing ng Diyos, ayaw mo magtrabaho, ayaw mo maglingkod. Ano yun? So, alamin mo yung, kaya grant thee according to thine own heart. Hindi mo siya pipilitin. Kung gusto mo, Lord, tanggapin to, please tanggapin mo. Pero, yung naaayon sa puso mo, yung gusto mo, basically.
and fulfill all thy counsel. Lord, gawin mo yung gusto mong gawin. Madalas po makikita sa Bible yan kapag ang hirap isang kasi explain eh. Total, alam mo naman ng Lord, alam mo naman lahat ng mabuti. Di ba? So, gawin mo yung gusto mong gawin. Okay, hindi yan may pagtampo. Okay, gusto mong gawin. Hindi ka na. Alam mo, mabuti ang Diyos, pero kaya nasabi, Lord, gusto mong gawin, kung gusto mo ano man hihiling nyo. Lord, bigyan mo akong tall, dark, and handsome. Sabi ng Diyos, okay na yung tall. Gawin mo. Yun na yun. Amen? Mabilis na yung station lang yan. Anyway, sabi sa 5, we will rejoice in thy salvation. So ito po yung isa sa mga team dito, kaya nga pagtawag sa Diyos. Pag ikaw ay niligtas, balik tayo sa tall, dark, and handsome, binigay na nga sa'yo, ano gagawin mo? Katampo ka ba? At least tall, di ba? Sabi nga sa kwento natin, at least lalaki. Di ba? Kung si ano yan, dahil bakla ngayon sa ano no? Tapos meron pa daw kesyo inanal yung dinivorce dahil bakla daw. So pag niligtas ka ng Diyos, binigay sa iyo yung kung ano yung gusto mo. Lahat tayo gusto maligtas, amen? Maligtas ka na ngayon, anong gagawin mo? Ligtas lang, hindi pwedeng may 1 milyon din ako. Hindi pwedeng komportable na lang ako. Kaya niya yun, pero gusto niya ba? Makakabuti ba sa iyo yun na hindi ka nagtatrabaho? Hindi, magiging masama ka doon. Alala niyo, nagdaan na tayo dyan eh. Hindi ko na lang, nagdaan na tayo dyan. Jeremiah. Yung root nung madalas na sabi, root of all evil, the love of money. Ganon din yan, pag komportable ka na, magiging masamang tao ka. Kahit kahit mga anak ko, sabi nga si Peter, gigising na lang, andyan eh. Diba, tumutuloy pa sa 7 bundok ang tinatawid, makapasok lang sa school. Ang gagawin mo, pinabulan ka na ng Diyos. So, maghihirap na lang ako, subukan ko rin yun. Hindi na, andyan na yung pabul sa'yo eh. Hindi, gamitin mo na lang, maging masaya ka na doon. Kung anong pinrovide sa'yo ng Diyos. Amen? Yung isa na naman sa balita ngayon, yung CEO, di ba? I'm sure maganda asawa ng kaso nagkabit pa. Kaya pahiyang-pahiya siya ngayon. Nabalitaan niyo ba yun? Lalo na pagligtas ka. Kaya sa dahil laging ganun sinasabi nun, masaya ba kayo? Pag may hindi masaya doon, ligtas ba kayo? Yun ang next tanong. Kasi kung ligtas ka, tapos hindi ka pa kontento. Hindi ko sinabi makontento kayo to the point na wala ka nang i-achieve. Pero, sabi ito, we will rejoice in thy salvation. Paulit-ulit po ito sa Psalms. Kung nga binabasa yung Psalms. Paulit-ulit yan. Ay, magsasaya dahil ligtas kami. Salamat! Naalala ko tuloy yung mga nabaha, ganun din. No? Ano yung madalas pag nabaha ka? Sa Texas daw, dahil namatay. Sa Amerika yun, nagbabaha din. Patay sila na. Mga bata. Kasi ang bilis eh. Naalala yung dito lang, this June. Ang bilis ng baha. So, hindi nakapaghanda. Patay. Pero madalas sasabihin nila, salamat po, ang aming bahay ay binaha, wala na po natira sa bahay namin. Pero at least ligtas kami lahat. Di ba? Madalas yung, totoo naman yun kasi imagine mo yung anak mo. Si Shana, inanod ng naku, pabihira. Para kang nun, binagsakan ng langit at lupa. No? Amen? At least, kayong bahay, doon lang kayo kung saan, at magkakasama pa kayo. So, ganun tayo mga Kristiyano eh. Kaya hindi tayo dapat para kang samba ko lang mukha mo, ligtas ka na nga eh. Ano mangyari dito sa mundo? Langit ka. Depende na kung gaano karami rewards mo, pero at least langit ka, ligtas ka. Kaya rejoice! Yun yung dyan. We will rejoice in thy salvation. And in the name of our God, we will set up our banners. The Lord fulfill all thy petition. Ang ganda nito, petition. So, magre-rejoice ka, masaya ka, at magsasaya ka dahil ligtas ka. Pero sabi doon, sinong ibibida mo? Kaya pansinin niyo mga, again, yung iglesia ni Manala sa utaw kasi commercial doon eh. Mga kapatid, ganda ng ating kapilya.
Puro ganun yun eh. Eh, yung mga Baptist, tingnan nyo kung ano. Pansinin nyo lang, kung meron pa dito nasa bakod ha. Tay, nasa bakod pa kayo. Ibig sabihin, saan kaya? Iglesia ng Manalo, Iglesia ng Soriano, Baptist, Katoliko. Saan kaya ako? Pansinin nyo ano yung binibida nila. Ganun lang minsan kasimple yan eh. Binibida ng isa, kapilya. Yung isa, parami sila. Katoliko, pinakamarami. Sabi, wide is the gate that leads to destruction. Paano yan? Ano binibida ng mga totoong lingkod ng Diyos at anak ng Diyos? In the name of our God, we will set up our banners. Kung mag-set up ka man ng banner kung ano man yan, ano yun? Kapilya, yaman, pera, hindi. Pangalan ng Panginoon. Amen? Eh sila din naman, pastor. Pero pansinin nyo, si Catholic naman, Maria. Maria ng Maria yan. Maria. Kaya ito, Maria. Sino ang Maria dito? Wala masama doon kasi okay naman si Maria kasi yung Catholic. Sinamba, no? And the Lord fulfill all thy petitions. Sabi nga, last time din sinabi natin, no? Delight yourself in the Lord and He shall give thee the desires of thine own heart. So, pag siya ang tinataas mo, doon niya ibibigay yung kalooban mo. Kasi nga, siya may tataas din. So, again, obviously, sa pera kasi hindi madalas ganun eh. Kasi sanlibutan talaga yan eh. Pero meron din, madalas nga rin eh. Pangako ng Diyos yan. Tapat ka, blessing yan. At madalas ay sa blessing, pera din. Acknowledge that. May basa nyo nga po. Ready, go. Now know I that the Lord's Spirit is anointed. He will hear it from His holy heaven with the saving strength of His right hand. So, kaligtasan na naman, pero not necessarily kaluluwa, pero definitely isa yun, no? Sino ba yung kanyang niligtas? Ano yung anointed? Madalas sa Bible, sa Old Testament, ang ina-anoint, mga hari, mga prophet. Sabihin ng anointing, pinili, at ikaw ay parang kinilala eh. Kasi sa New Testament, lahat po ng ligtas, anointed. Tandaan niyo yan, okay? So, pero tayo, hindi natin madalas sinaano yan, kasi nga, okay na sa atin yung save, yung mga Baptist gano'n, save, ganda yun din yun. So, niligtas yung kanyang pinili, inirang, He will hear him from His holy heaven. Parang yun nga, meron kang contact with the saving strength of His right hand. Kaya po, naiintindihan ko minsan yung tao, parang akong dinidinig ng Diyos. Parang akong hindi dinidinig ng Diyos. Natawagan ko siya, di siya sumasagot. Laging miss call. Kaya ano pa isa? Unattended. Sorry. This line is busy now. Please try again later. Diba naman? Unattended, alam nyo unattended? Nag-reading yan kaso nasa CR, naiwanan sa kung saan. Yan Diyos, wala, may cellphone ba siya? Hindi, ibig sabihin may access ka pag ikaw ay, lalo pag righteous ka, ibig sabihin, natutuwa siya sa'yo. Ganun po yan, kaya, ganda tayo ay, so, sabi lang dito, may access tayo sa Kanya. At, nasa langit siya, malakas siya. Kaya niya magpadala ng tulong. Okay? So, sabi dito, ito yung sikat na verse dito actually, yung 7, no? May basa nyo nga, ready, go. Some trust in chariots, and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. Yung sabihin nun. Ano yung chariot? Hindi yan charot, ha? Ano yung karwahe? Nung panahon po nila, parang yun yung mga tangke. Ibig sabihin, advantage po yan. Pag ikaw nasa gera, ikaw, yung kalaban mo, lalakad lang. Mayroon ding gamit. Pero pag nakasakay sa chariot yung kalaban mo, ang hirap punteriya, ang bilis nun. Hindi siya nahihirapan kasi nakasakay lang siya. Ang bilis na. Pwede kanyang panain. Sa ibang chariot, medyo malaki. 3 nakasakay. Yung isa nagdadrive. Yung isa pumapana. Yung iba sumisibat. So, ang equivalent niya, yun nga, tangke. Kaya sa ngayon, sa modern warfare, ganyan, pagandahan po yan ng ano eh. Minsan, hindi na kailangan mag-umpisa ng tangke, ng gera. Ilan daw tangke nila? 500 tayo.
5. Lalaban ka pa ba? Eh, horses. Eh, wala namang charity kung walang horses. Yun ang umahatak doon. So, pwede yung power supply. Yan, ganyan. Sa modern warfare ulit, ang updated kayo, ano yung horses? Ano sa isang army, ano nagpapatakbo dyan? Ha? Tatakbo ba yung tangke kung walang? Ha? Diesel, kaya nga mamahal ang diesel ngayon, alam nyo ba yun? Kasi iba yun, nag-i-imbak na. Totoo po yan, yan ang pampatakbo sa mga tangke, parang kumakain daw ng crudo yan, napakabilis, no? So, kaya, yan, ganyan po yan, pag ang mga usapang gera, laging pinag-uusapan dyan, masusustain ba nila yung gera? May tao ba sila? Na-train ba? May pagkain ba yun? May gas ba yun? Kasi kahit may tangke, hindi uusad dyan. Ayan, may aeroplano kami, may gas ba kayo? So, isabihin itong dalawang bagay na to, ito yung hinahalimbawa dito, ito po yung minsan na wala tayo. Na meron yung kalaban natin na malalakas, mayaman, sanlibutan. Amen? Ano pa meron sila? Ayan, paramihan yan. Meron silang resources. Nakalala ko yung iglesia ng Soriano, laki rin ng nila, stadium nila eh. Magsasalita lang, ganun lang alam sa Bible. Ano, sayang na sayang lang. Yan ang kulto eh. Yan naging katoliko dati. Mupunta nga tayo doon. Wala nang sinasabi yung ano eh. Parang binabasa lang niya oh. Yung Jesus, glory, grace, and yung mga words siya parang parang ginaganyan lang eh. Nasyapal lang. Tinatapong kung saan-saan. Kaya po pag pinag-aralan niya, kaya yung ibang biblical words na mess up na yung definition eh. Kahit sa dictionary lang yung bakit. Kasi yung mga preacher, ganun eh. Yung grace, di nila ibig sabihin grace. Pag sinabing repentance, mali rin. So, kaya sabi niya, some. Yung iba, nagtitiwala sa, ano man yan. Yung iba, nagtitiwala sa dami. Iba, nagtitiwala sa pera. Iba, nagtitiwala sa ganda, sa yaman, sa laki, sa dami, sa poma, sa balita, sa impluensya. Diba? Kasi ito madalas sinasa utak ko minsan nadi-discourage din ako. Imagine mo ikaw nasa gera ka. Yun nga, ikaw si Gideon, di ba? Ilan yung army ni Gideon? Yung original. Basta madami. Kalimutan ko din eh. Basta thousands din yun. Kasi yung kalaban nila, mga 4 times at least. Talo agad sila. Eh sabi ng Diyos, bawasan mo yan, dami yan. So kaya iba, nagtitiwala sila sa ibang bagay. Kaya tayo daw magtiwala? So again, yung kwento kay Gideon, ganun, 300 lang sila. Kaso may diskarte pala ang Diyos, saka si Gideon. At naging matapang ni si Gideon kasi alam niya yung pinabatid sa kanyang Diyos. Takot na pala yung mga kalaban natin eh. Hindi yan po sa dami lang po. In China daw po ngayon, sobrang dami na nilang bangka. Kaya tumatapang, pero hindi pa rin sila basta-basta wala pa sila experience o actual combat. Wala pang experience yan, nagbebenta lang sila ng umaga barrel. Ibig sabihin may barrel ka, marunong ka gumamit yan. But we will remember the name of the Lord our God. Ba't remember lang? Kasi nga doon ka magtiwala dapat. Pag tinignan mo yung mga kwento at totoong kwento yan, sa panahon ni, sino pa? Si Elisha, nakabanggit ka last time, yung binulag niya, di ba? Yung army. And then pa, kay Joshua, huminto ba naman yung araw para lang manalo sila. Kay Moses, yung tinataas niya yung niya, mananalo sila. Meron pa yung nabanggit pa yung hornets, di ba? Ano pa? Si Elisha, yung 50, wala naman siyang gamit. Pinaulan niya, patay. Ano pa? Ang dami niyan eh. Pag nasa panig ka ng Diyos, kahit konti ka, majority ka.
So, ganun yung nangyari kay Elisha. Talo na tayo. Hindi, ang dami nating army, oh. Eh tayo, dito, ang late natin. Talo na ba tayo? Hindi nga tayo harapin yung mga yan, eh. Kaya, ang gagamitin lang, marami kami. Ano kinalaman nun? Tama ka ba dahil marami kayo? At kahit yung mong baptist, makakapag-angas ba sila kung di naman sila soul winning church? Kasi hindi mo yung pwedeng pekein eh. Uy, lumalabas din kami. Nagbibigay kami ng tracts. Salamat naman. Kaya bandang huli, kaya binanggit na namin yung pangalan ng Panginoon kanina, kung naalala nyo kanina. Hindi ko na ulitin yun, di ba? Name drop. Kaya siguraduhin mo lang na, ito pala, may nabalita rin ganun, di ba? Nagpanggap na pulis, nahuli. Pulis ako. Pulis ba talaga yun? Hindi, huli. Nahuli tuloy siya. Peke pala. Parang itong mga to. Sabi nga sa Iglesia ng Soriano, nakalagay lagi doon, to God be the glory. Ang tanong, sinong Diyos yan? Kung di ka ligtas, hindi yung Diyos na nagliligtas. Kasi iba yung nakuha mong gospel. Bakit iba yung nakuha mong gospel? Kasi iba nga yung nagturo sa'yo, iba yung nauna sa'yo, naunahan ka ng lingkod ng Satanas. Hindi pwedeng gamitin lang ang pangalan ng Diyos. Kaya ganyan po yan, nag-uunahan yan. Kami Iglesia ni Cristo, kami Iglesia ng Diyos. Iglesia ng Diyos, Iglesia ni Cristo. Puro ganyan lang mga yan kaso, kayo, but discerning word Baptist, hindi kami nakipag-unahan sa ganun. Basta yung label na Baptist lang, marunong yung nag-observe, but alam na nila yun, yung tunay. Gusto ko sabihin sa pangalan niya. Limutan ko tuloy. Wala. Anyway, yan. Iglesia ni Manalo, Soriano. Maalala. Basta yun. So, ang nauuna sa atin, hindi yan. Ito ang problema nila. Hindi sila pwede, Iglesia ni Cristo, Iglesia ng Diyos. Kung sabi ni Jesus, maraming mga ngaral sa pangalan ko. Sabi nga, di ba? Paano yan? So, di pwede nga, kami yung The Church of Jesus Christ and Latter-day Saints. Lahat na, hindi lang Jesus Christ and Latter-day Saints. Kay ano naman? Kay Kabuloy, the Kingdom of Jesus Christ. Yung kay Almeida. Sino man yan? Di ka maning Miracle Crusade. Crusade? Kaya kaya dito hindi niya in-invoke yung pangalan mo, okay lang minsan, pero hindi inaabuso. Kaya lalo po pag ikaw ay nasa trouble na nga, mas nakikita mo yung advantages nila. Chariot, horses, yaman, dami, may ospital. Soriano, puro ospital ngayon ng may ospital kami, hindi ibig sabihin, hindi kayo kulto. Ospital din ng Catholic, marami. Ba't di aral ng Diyos ang nyo yung pinasabi mo, pangaral ka ng totoo, mangaral ka ng salita ng Diyos, puro ospital. Kapag naalala mo ngayon yung pangalan ng Panginoon at kilala mo siyang totoo, matatakot ka ba ngayon dyan? Hindi dapat. Amen? Kaya pag-pray natin yun. Gusto kong encourage din yung missionary sa Alahala. Kasi pang-apat na nila ngayon Parang nararamdaman ko na yung nararamdaman niya. Minsan nakaka-discourage yun. Baka naman to sinadaya, baka ikumpara naman tayo doon. Kaya gusto kong encourage din. So, ganun din tayo. Amen? Pag ikaw na-discuss yun, gusto ko umulit ako ng huwag ka na umulit-ulit. Amen? At kung sakali man, sabi nga sa inyo, sa karera, nahuli ka, bilisan mo ngayon. Or, may mga diskarte na hindi rin yan minsan ganyan lang Sa marathon, sabi nga lang sa marathon, patibayan yan. Hindi nauna ka ngayon, mamaya, pagod ka na, sumusuko ka na sa Or hindi rin para yung the parable tuloy. Yung pagong, saka yung kuneho. Yung kuneho ay yabang, natulog.
Bagal naman ng aking ano. Ganyan po yung mga ano eh. Yung mga kulto na yan, ba't di nagbabasa ng Bible yan? Kung talaga na yung pag gusto nilang malaman yung kalooban ng Diyos, dapat nagbasa na rin yan. Pansin niyo, ba't di nila alam? Alam na. Hindi yan ang sinusunod nila. Hindi yan ang banner nila. Kami ay mga tagasunod ng Diyos. Hanggang doon lang. Patunayan mo nga. Nabasa ang Bible. Basta kami, basta. Nakakahiya tayo pag gano'n. Hindi naman tayo gano'n. Amen? Kaya paalalong, ginagamitan ako ng pera, ginagamitan ng impluensya. Alalahanin mo, ligtas ka ba? Pag ligtas ka, siya nagligtas ang kaluluwa mo. Sa maraming bagay, pwede mo siyang asahan din. Hindi lang sa kaluluwa mo kasi yung pinakamatindi. They are brought down and fallen. Yan. Kaya bangit ko rin, laglag na yung mga yun. Lagi sinasabi sa inyo eh. Hindi ka dapat mahanga dyan. Nebuchadnezzar. Dapat, mga inginig dati yan eh. Pag narinig pala yung pangalan. Kahit yung US ngayon. Kaya yayabang yan. Marinig, kilala yan. Pag gumawa ng magaling talaga yan eh. Ngayon yun. Amen? Hindi ka nakakasigurado. Sino bang, si Duterte? Ako, Duterte yun. Ganyan po, may sa dahil doon, may dating ano dyan eh. Ay, magaling talaga yun. Ako, takot yung mga tao doon. May ang tapang nun eh. Dala niyo ba si Duterte? Ano ba? Nabot. Yabang yun, nasa media pa eh. Tagal na akong pumapatay, hindi naman ako kinuhulin. Tagal naman yung mga yan. Eh, mainipin ka eh. Okay, nasan ka ngayon? Pag dumating sa ngayon na siya, they are brought down and fallen. Eh, ang Catholic, basta hindi naman yung Catholic eh. Matagal ng bagsak yan eh. Kaya minsan sinasabi na, buti nga, hinahayaan namin. May sumagot na ganyan. Buti nga, hinahayaan. Kaya mo ba ako ngayon? Dati makapangyarihan kayo. Ngayon, di na. At least to some degree, no? So, ibang diskarte nila ngayon. Ano pa yung mga bagsak na yan eh? Ano pa? Anong problema yung pinaproblema pag nag-solving kayo? Ano? Anong nagpapadiscourage siya? Ayoko nang lumabas kasi name the, fill in the blanks. So, yung tinatamad na dito. Hindi ko kaya amin eh, no? Napansin ko. Huwag na. Ano man yan? Ba't kayo na-discourage minsan? Let's hear it. Ano yung ginagamit sa inyo ng kaaway? Ano? Isa-isahin ko kaya kayo. Ano? Pinagalingan nila mga... Ay, kinig ka pala. Ano? Pinagalingan nila mga kontra. Ano nga? Like, anong pangonta nila sa atin? Basta nahanapan nila. Lusot. Ano nga yung specific? Hindi ka kasi nag-ano. Bakit nakikinig minsan to? Ano yung madalas ano sa'yo? Mga Hindu na yan, no? Maraming daan. Bagsak na yun kasi sinabi ng Bible. Isa lang ang daan, di ba? Ano ba? Yung pinambabala sa inyo. Ay, masaya kami dito. Masaya ka ba kayo dyan? Ano mo nasabing hindi? Dito naglulundagan kami. Bagsak agad yun. Makakita sa Bible ng physical ba ang dapat pang worship natin? Ang sabi sa John Paul, they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. For God is spirit. And they that, and then, ang sunod nun? Ano kaya kasunod pa nun? Ayun, amen. Yan ang gusto ng Diyos. Bagsak na naman yung Pentecostal. Ano ba? Iglesia ni Soriano. Si Soriano lang sinasabi sa'yo. O bagsak agad. Manalo. Sabi sa Isaiah,
Gagamitin ng Diyos sa east. At may agila, may ganun pa sila eh. Nasa si Manalo dyan? O, bagsak na naman. Eh, sabi sa Roma 16:16 eh, iglesia ni... Puntahan nga natin yan. Nakakahiya itong mga to eh. Totoo lang. Salute one another with an holy kiss. The churches, Churches yan, di naman Church of Christ eh. Tsaka kung Church of Christ, mayroon yan matagal na sa Amerika eh. Iglesia ni Cristo, ayun oh. Sa una, mga. Hindi, yung mga ito, Iglesia ni Cristo, ganun turo nila, alam niyo ba yun? Ako ang Iglesia ni Cristo, ikaw din, Iglesia ni Cristo. Kaya pag nabasa niyo yan, mga Iglesia ni Cristo. Kaso ibig sabihin ng iglesia, congregation. Paano ka naging congregation? Mag-isa ka lang. Bagsak na naman. Ano ba? Sige ba? Huwag natin tapusin to. Ano yung nagpapabagsak sa'yo minsan? Yung para kayo nadi-discourage. Naging Tagalog pala to. Ano na? Catholic, Eucharist. Madami kami. Ano ba? Eh, kita nyo naman, pag iglesia ni Manalo kahapon, pinasarado na naman yung Sabado. Akala ko ba Thursday? Sabado kahapon, Thanksgiving. Alam mo. Kahapon kasi, dumaan kami dyan eh. Katoliko, ganyan din yan. Pag papasarado nila yan. Saan ka nakakita ng baptist na nagpasarado? Pasarado kaya na din mo. Ganyan po yan, pag ikaw ay nadi-discourage, nagawin yung kalooban ng Diyos, at para kang, alam mo na, para kang talo na kasi sa dami nilang chariot, di ba? Sa dami nilang gamit eh. May special pa silang basta may Baptist Day naman Yun nga, ayoko rin nun Hindi natin kailangan nun eh. Kasiraan yun sa atin eh. Pero hindi tayo, dahil depende tayo, hindi sa atin yun. Kasi sabi niya, but we are risen and stand upright. Amen? Sino dito na-discourage na? Bangon ulit! Kamali ka ngayon, bangon ulit! Ay, sabihin niyo, ganyan ako dati. Dati yun, sabihin mo, dati yun. O ngayon, ligtas ka ba? O ligtas ako? O kaya tayong ligtas? O di, amen, ba't mo dinadown? Mag-ipon tayo ng reward sa langit. Kasi sabi dyan, save Lord! Lord, magligtas ka. Eh, pwede ito na yung ating tema. Ito na lang kaya. Lord, magligtas ka. Amen? Let the King hear us when we call. Kasi again, pag maliit na tao ka lang, doon natin tao ka lang. Kaya tanggit ko sa inyo kanina eh. Sino di Marcos dito, kung sino man yan. Tawagan mo nga yan. Ang mahal ng bigas, nasa na yung pangako mo? Bahala ka dyan. Hindi nga magre-ring yan. Ang sasagot sa iyo, recording. Welcome to Malacanang. IVR, tawag sa amin dyan. Ang tawag nun? Basta yun, voice recording. Kasi Marcos! Press 1 to ganyan. So, yun, tanong na lang po, no? Nakikinig ba sa atin ng Diyos? Tanungin mo rin kung bakit minsan hindi, no? Again, makapangyari siya, kaya niyang gawin lahat. Tanungin mo rin kung kalooban ng Diyos yan. Gusto mo ngayon na, maging mayaman na ako, Lord. Baka naman sumama ka, di ba? Pansin niyo, bakit mga loko-loko itong mga nasa mayaman na sila? Alala ko naman sa iglesia ni Soriano eh. Ang dami nilang baril. Kaya sabi ni Angel Manalo, sa YouTube ba naman, minsan matindi na yan, no? Iligtas mo kami, patayin kami ng, Kaya papatayin kasi, sila eh. Inakusahan nila ang iglesia. Ganyan magsalita yung ngayon eh. Ang iglesia. Parang sila, yung Catholic, ganun din. The church. Alam mo, sila yung totoo. Anong gagawin natin?
Alalahanin mo, pangalan ng Panginoon, of course, kung ligtas ka, makakatawag ka sa Kanya. And then, ang panalangin natin, let the King hear us when we call. At mapakinggan ka niya. Kaya nga, pag inaalam mo yung mga, hindi lang kwento to, yung nangyari ito, si Elijah, Lord, pahintuin mo, walang ulan. Lord, paulanin mo, umulan. Fire from heaven. Parang yung mga nilalaro nyo di ba? Gaganon lang itong mga to, wizard yan Pero ang Diyos, totoo yun. Hatiin ang dagat, imposible, hinati. Lord, baka pasasa ako, mag-aral ka. Ngayon, diyan ka lang pinapasa, Lord, gusto ko sa Harvard. Spell Harvard. Hindi mo nga alam yung Ivy League. Alam yung Ivy League? Alam ko dati Ivy League school Ivy League. Ano yung Ivy League? Ano yung Ivy League? Hindi mo nga alam, di ba? Hindi ko na maintindihan yan Parang feeling ko mga Bakit nga ba't Ivy? Basta nagkaisa daw yung mga Anyway. Doon ka lang sa lugar mo rin, okay? Pagpalain ka ng Diyos. Pag nakapunta ka Amerika, pagpapalain ng di rin. May mga doon may mga nakamalimos din doon Alam niyo ba yun? Sa Amerika, sa San Francisco, may tae na daw doon. So, let the King hear us when we call. So, intindihin natin, bakit siya makikinig sa atin, paano siya nakikinig sa atin. Naligtas ka, Pangalawa, ginagawa mo yung kalooban niya. Amen? And then, siyempre, nasa boundary ka rin ng kalooban niya. Hindi ikaw yung magdedemand ng, hindi mo alam minsan yung gusto natin, di ba? Hindi mo alam yung gusto mo Gusto mo ganito, makakabuti ba sa'yo? Hindi ko rin alam, yun. Kaya kung yan, yung mga basic, iligtas mo ko, malaman ko yung kalooban mo sa akin. Ngayon, and then the future. Kaya salamat si Iba, nandito ngayon, di ba? Inaamo natin siya Ganito lang yan, ganito lang. May church ka ngayon, nandito ang church. Kumpara mo ngayon. Sabi ni Soriano, dito ka na sa amin para maligtas ka. Sinabi niya yun. Hindi na ako paniwala dun Mga baptist siguro itong mga nag-aano Actually, ang maganda dyan, yung mga Colton, sila mismo gitirhan, di ba? Kaya nalalaman natin yung dito ka na sa amin, maligtas ka. Ikaw, ligtas ka ba? Hindi. Ang Diyos na nakakaalam. Hindi pinaalam sa'yo. Yun lang, okay? So this time, let's pray, Lord. Salamat po sa inyong mga salita again, mga pangarihan. Some have chariots, Panginoon. They trust in chariots, horses, nagtitiwala. Nakita namin, Panginoon, kaya pag nag-soul winning kami, nakita namin yung iba naliligtas, yung ibang hindi naliligtas, nakikita rin namin, hindi nasabi kanina. But nakita namin kung saan sila pala nagtitiwala. Panginoon, nawa. Bawat sa dito, of course, naligtas kami sa inyo kami tiwala. But marami pang area namin buhay, dapat magtiwala pa rin kami sa inyo, Panginoon. Yung kaparaanan, yung katotohanan, Panginoon. Makita namin na kayo po'y, even now, kayo po'y nangimasok sa aming mga affairs, Panginoon. Of course, kayo po'y mga Panginoon, matalino at magmamahal. So, kayo may karapatan na gawin yan. But kami naman po, in return, alamin namin nga po yung inyong kalooban sa mga ginawang salita, Panginoon. Kahit mga bata yung nandito, Lord, iba. Ito po yung papabatid, Lord, kung sila yung mag-seek, Panginoon, go-pray. Babasa, Panginoon, alamin, magtanong. At manalangin sa inyo, Panginoon. Now po, Lord, again, salamat sa victory, Panginoon. Ay pangahalala, tuloy-tuloy po sila doon. Missionary doon na mag-encourage. Patuloy sa inyo, Panginoon, especially sa tamang aral, Panginoon. Si Brother Carly, Panginoon, gusto mula, Panginoon, pakita nyo ng kapangyarihan. Sa amin dito, Lord, paspas ng pagkain din po, Lord. At patuloy kami, Panginoon, dito. Patuloy nyo pag-preserve ang bawat isa. At mag-provide ng mga pangailangan. Basic needs, Panginoon, and even other things, Panginoon, na kailangan namin para lalong mapaglingkod ng mga ayos sa inyo, Panginoon, matalinuhan, ibang resources, Panginoon. Wala po, Lord, salamat sa inyo. Provisions, Panginoon, kaya malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.